Isa sa pinakabantog na ilog sa ating bansa ay ang Ilog Pasig. Isa ito sa may mga pinakamakulay na kasaysayan at naging paksadi ng mga sinaunang alamat at kwentong bayan. Noong Spanish colonial era, ang Ilog Pasig ang naging sentrong daluyan ng transportasyon at komersyo mula sa Maynila patungo sa mga karatig nitong bayan. Ang kahabaan ng Ilog Pasig ay tinatawid sa pamamagitan ng 16 na mga tulay mula sa Laguna de Bay. Alam nyo ba na nabanggit ang Ilog Pasig sa dalawang sikat na nobela ni Dr. Jose Rizal, kung saan ay dito niya tinapos ang kanyang nobelang No Limitangere sa ginawang pagtakas ni Ibarra. At dito niya naman sinimulan ang nobelang El Filibusterismo sa isang nakakaaliw na biyahe ni Simon. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang ginang noong 2016 sa loob ng isang drum sa Ilog Pasig. Samahan niyo po akong balikan ang naging masakit na kamatayan ni Adora Lazatin. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. April 8, 2016 ay nakatanggap ng report ng ang kapulisan tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae na nasa loob ng isang drum at palutang-lutang sa Ilog Pasig. Ayon sa report, ay dalawang lalaki ang nakapansin sa drum habang naglilinis ang mga ito ng mga water lilies sa gilid ng ilog. At dito ay napansin nila ang isang blue na drum na lumulutang. Ayon sa kanila ay tila kakaiba ang laman nito, kaya naman ay agad nila itong inireport sa mga Coast Guard. Linis po kami ng water lily. Nagulat na lang po kami biglang meron pong drum na po namin. Ngayon po nung nagdalawang isip po kami kung tao ba yun o baka may laman na tao kaya hayop. Sumabit po siya sa mga water lily at sa mga basura. Nung pag-ikot po ng drum, may nakita po kami parang flesh po ng balat. Kaya hindi naman po namin maano kung baboy o kung hayop o tao. Kaya agad po kami tumawag sa Coast Guard natin. Nang buksan ng nasabing drum, ay tumambad sa kanila ang katawan ng isang ginang na nasa kalunos-lunos na kalagayan. May taas ito na 5 to 5'2", nakahubad at nakatali ang mga kamay nito sa likuran, ganun din ang kanyang mga paa, at ang kanyang ulo ay nakabalot pa ng duct tape. May nakapulupot din na nylon cord sa kanyang leeg. Ang biktima ay kinilalang ang 56 years old na ginang na si Adora Lazatin. Ayon sa report, si Adora ay huling nakitang buhay noong April 4, 2016. Ayon sa kanyang anak na lalaki, ay nagpaalam ito sa kanya na may kakatagpuing kliyente sa Las Piñas Center ng alas 10 ng umaga. Binibenta kasi nito ang kanilang townhouse para manirahan na lamang sa probinsya. Ayon sa kanya ay ilang araw na din itong lumalabas ng bahay at nakikipagkita sa mga possible buyers ng kanilang property. Ayon din dito, ay kasama niya ang ina na makatanggap ito ng tawag mula sa isang tao na may kursunada sa tinitindang property ng ina. Ngunit hindi na ito nakauwi ng kanilang bahay mula nang umalis. Nagsimula na silang mag-alala dahil sa hindi nito pag-uwi at hindi na rin ito sumasagot sa kanilang mga tawag at text messages. Nagsimula na ding kontakin ng pamilya mga kaibigan nito, ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang ina. Kaya naman ay nireport na ni Ryan ang pagkawala ng ina sa kapulisan. Sinubukan din ni Ryan na tignan ang laman ng bank account ng ina sa online banking at ganoon na lamang kanyang pagtataka dahil sa napansin niya na malaking pera na ang nabawas doon. Hanggang sa matagpuan ang wala ng buhay na katawan nito na nakasilid sa isang drum at itinapon sa Ilog Pasig. Sa isinagawang autopsy sa katawan ay napag-alaman na ito ay namatay sanhi ng pagkakasakal ng lubid sa liig. Nagsimula ang investigasyon ng NBI sa mga napansing withdrawals sa ATM account ng biktima. Napansin kasi nila na sa loob ng 4 na araw mula nang mawala ito ay araw-araw na nababawasan ng pera nito ng 50,000 cash. Ang nasabing mga withdrawals ay ginagawa gamit ang ATM card ng biktima. Dahil dito ay nagsagawa ang NBI ng surveillance along South Superhighway hanggang sa the Fort Taguig City kung saan ginagawa ang mga withdrawals sa isang certain na branch ng bangko. Nag-deploy sila 100 na mga agent sa iba't ibang mga ATM machine sa area.
At nagbunga ang kanilang ginawang effort dahil noong April 12, 2016 ng alas 2 ng madaling araw ay nakita nila ang isang suspected vehicle sa isang area. At dito na nga ay nagawa nilang maaresto ang noon ay nakasuot pa ng uniform at Spider-Man bonnet na si Police Officer 1 Mark J. Ferrer de los Santos habang nagsasagawa ito ng withdrawal gamit ang ATM card ng biktima. Sa pagkakaaresto kay PO1 de los Santos ay naaresto din ang dalawa pang officer na sila Inspector LG Jacobe at Police Officer 1 Edmond Gonzales na mga pulis na naka-assign sa Regional Public Safety Battalion. At sa isang follow-up operation ay naaresto din nila ang dalawa pang person of interest na sila Domingo Balanggit na dating Bureau of Correction Officer at isang civilian na si Empire Salas. Na-confiscate sa kanila ang 200,000 cash, ang debit card, mobile phones at ATM card ng biktima. Ganon din ang mga baril at isang mapa na may mark na hinihinalang ang susunod na target ng grupo sa Lower Bicutan, Taguig City. Ayon sa inilabas na statement ng NBI, ay umalis ng bahay noong April 4, 2016 si Adora Lazatin para makipagkita kay Inspector Jacobe na siyang nagpanggap bilang buyer na interesado sa property na binibenta ng biktima. At dito na dinukot ng grupo ang biktima. Dinala nila ito sa isang warehouse sa Bicutan kung saan nila kinuha ang mga gamit nito gaya ng kanyang ATM card. At sa pilitan nitong ibinigay sa kanila ang details para sa gagawin nilang withdrawal. Plano ng grupo na sa irin ang laman ng bank account nito na nagkakahalaga ng 500,000 pesos bago sila tatawag sa pamilya para mag-demand ng ransom. Ang plano ay gagawa ng withdrawal sa account ng biktima ng halagang 50,000 araw-araw. At hindi rin ng mga ito pinatayal ang mobile phone nito para isipin ng kanyang pamilya na buhay pa ito. Ngunit dahil dito ay nagawang matrace ng NBI ang location ng mobile phone ng biktima. Mula Bicutan ay inilipat nila ang biktima sa Caloocan City. Ayon sa report, ay nakilala nito ang kanyang mga kidnapper. Kaya naman ay pinatay nila ito sa pamamagitan ng pagsakal sa liig nito gamit ang lubid at pagpukpok sa ulo nito gamit ang martilyo. Bago nila ito inilagay sa loob ng drum at pinaanod sa Ilog Pasig, kung saan ito nakitang palutang-lutang noong April 8, 2016. Sa lahat ng mga inaresto ay si Balangkit ang naging cooperative sa mga investigador. Ayon sa kanya, ay binuo ang grupo ni Teniente Jacobe at ito din umano ang pumatay sa biktima. Hindi naman po kami pumatay po eh. Okay. Si Teniente po talaga nagsakal po dun. Dahil dito ay sinampahan ng kasong kidnapping with homicide at violation of the Access Devices Law ang 5 suspect sa Las Piñas Prosecutor's Office. Agad namang nagsagawa ng summary dismissal proceedings ang National Capital Region Police Office na siyang naging dahilan sa pagkakasibak sa serbisyo ng 3 mga police officers. Matapos ang mga ginawang paglilitis, noong November 15, 2019 ay naglabas na ng hatol ang mababang hukuman. Ayon sa hatol ni Judge Ismael Duldulao ng Regional Trial Court Branch 197 ng Las Piñas City ay napatunayan na ang mga akusado ay nagkasala beyond reasonable doubt at hinatulan ng reklusyon perpetua at inatasan din na magbayad ng 395,000 pesos sa pamilya ng biktima para sa mga damages. Ang panig ng defense ay nagpasa ng motion for reconsideration at noong September 2021 ay pinawalang sala ng Court of Appeals ang mga ito on the ground of reasonable doubt o makatwirang pagdududa o kakulangan ng sapat na ebidensya para patunayan na ang mga akusado ay nagkasala. At agad na iniutos nito na pakawala ng mga akusado maliban na lamang kung maiba pa itong mga kaso na hinaharap. Ang naging dismissal sa kaso ay masakit para sa pamilya ng mga Lazatin dahil sa hindi pa man nila natatanggap ang masakit na sinapit ng ilaw ng kanilang tahanan ay naging mailap pa para sa kanila ang hustisya. Ayon sa asawa ni Ginang Adora Lazatin ay isa itong simpleng may bahay, masayahin, mapagmahal na asawa, maalaga sa mga anak at apo. Marunong din itong humawak ng pera at alam nito kung saan ilalagay ang kanyang kinikita.
Sa loob ng 30 taon ay nagtatrabaho siya sa malayo bilang isang seaman at tinitiis niya ang pangungulila para mabigyan ng mga ito ng magandang buhay. May bahay, isang masayahin, mapagmahal na asawa at mapagmahal sa mga anak, mga apo. At yun po ang isa kong ipinagmamalaki sa asawa ko. Marunong po siyang humawak ng pera at marunong po siyang alam po niya kung saan niya ilalagay ang aking kinikita na ipinapadala ko na po sa kanya. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik at panunood ng akin pong mga video. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.